Gayunpaman, sa bakuran ng martial arts court ng Jude family, nakaupo sina Wang Hayan at Jude Sions habang nag-uusap. Tumingin si Wang Hayan kay Yang at sinabi na higit sa 40 na ang nabiktima ng lason na narinig niya. At si Yun, tumingin pabalik, ay sumagot na kung ang hari ng lason mismo ang pumunta doon, dapat nilang mapigilan ang karagdagang pinsala. Sinabi niya na ang problema ay ang nilalang na may masamang hangarin na pinataob ang kanilang nakatatandang puno ng hangin at liwanag. May malakas na katawan ito na hindi naaapektuhan ng susing pag-atake at daokai, at naglalabas ito ng matinding lason mula sa buong katawan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Wang Hayan at tinakpan ang bibig. Idinagdag niya na sa kanyang kaalaman, ang tanging may ganitong kakayahan ay isang nilalang na may nakal-alasong dugo. Idinagdag ni Yang na kung ito ay isang nilalang na may nakal-alasong dugo, narinig niyang hindi ito madaling kalabanin. At tinanong niya kung ang kanilang bunsong kapatid na si Leng ay kasalukuyang nakikipaglaban sa nilalang na may nakal-alasong dugo. Tumingin si Yang at sumagot na oo. Ang problema ay kung mapipigilan ito ng kanilang ika-4 na kapatid, wala nang makakapigil sa nilalang na may nakal-alasong dugo. Tumingin si Wang Hayan at nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin ngayon, at sumagot si Yang na wala silang magagawa kundi magtiwala sa kanilang ika-4 na kapatid. Sinabi niya na mabilis na niyang ipinasa ang mensahe sa kanilang mga kasama, kaya't malapit na ring dumating ang nakatatandang hari ng lason. Para sa ngayon, kailangan nilang obserbahan ang sitwasyon. At tumingin si Yang, nagdagdag, gawin natin yun. Gayunpaman, habang kagat ni Yun ang kanyang daliri, tumingin sa unahan at iniisip ang tungkol sa nilalang na may nakal-alasong dugo mula sa faction ng 10,000 lason na nagdudulot ng problema. Samantala, sa sangay ng Yuyang, dumating na ang nakatatandang hari ng lason at ang kanyang koponan sakay ng kanilang mga kabayo. Huminto sila sa malayo mula sa lugar ng labanan, at may pagsabog na nagaganap doon. Ang nakatatandang hari ng lason, hawak ang renda ng kanyang kabayo, ay tumingin sa unahan patungo sa lugar ng labanan. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang kasama at sinabi, matapos ibigay ang mga antidote na Paeldores sa mga Nalason na, iutos na umatras sila at magpagamot. Pagkatapos, tumingin siya sa mga sundalo at sinabing tiyakin na lahat ay uminom ng mga Paeldores kaagad. Ang kanilang Panginoon, habang papaalis, ay sumagot ng, oo, Panginoon. Pagkatapos nito, ang lalaking may itim na buhok ay tinakpan ang kanyang mukha ng itim na belo at tumigil sandali. Ang nakatatandang hari ng lason ay tumingin sa lugar ng labanan at nakitang malaki ang pinsala, pagkatapos ay tumingin siya sa lalaki at tinanong kung kumusta na siya. Ang lalaking may itim na buhok ay sumimangot at sumagot na ang ganitong uri ng lason ay hindi makakapinsala sa kanya. Gayunpaman, ang pamilyang Pang na unang nakatagpo sa faction ng 10,000 lason ay lubhang naapektuhan. Samantala na itanong niya ang nangyari sa kanyang kaibigan. Ang Swords ng Wind and Light. Ang lalaking may itim na buhok ay tumugon, oo. At pumikit ang hari ng lason, sinasabing ganoon nga. Pagkatapos nito, tumingin ang hari ng lason sa unahan at nagsabi, kung hinarap niya ang nilalang na may nakal-alasong dugo, ang halimaw na yon, magiging hamon ang manatiling buhay. At ang lalaking may itim na buhok ay nanatiling tahimik, nakatingin sa unahan. Sa kabilang panig, si Judgment ay tumakbo patungo sa halimaw sa lugar ng labanan, sinuntok ito at itinapon palayo. Nakikita na ito ay isang marahas na tanga ng 10,000 lason na aksyon. Lumipad ang halimaw sa hangin, bumagsak sa puno, at nabasag ito sa pira-piraso. Pagkatapos, tumalon ang halimaw pababa sa lupa, ginawang kamao ang kanyang mga kamay. Habang bumababa siya, tinamaan niya ang puno sa kanyang likuran, at kumalat ang alikabok sa kanyang likod. Pagkatapos nito, tumayo ang halimaw, galit na tumakbo patungo kay Judge Ling, na nakatayo sa harapan niya, nakabalot sa apoy ng magic aura, hawak ang kanyang espada habang namumula ang kanyang mga mata sa galit. Si Judge Lynch ay sumigaw at iniwas ang kanyang espada patungo sa halimaw, habang inihahanda ng halimaw ang kanyang kamao patungo kay Judge Linger mula sa panig nito. Gayunpaman, ang kamao ng halimaw ay tinamaan ng malaking enerhiya ng espada mula kay Judge Ling, mayroong maliwanag na pulang aura na lumabas mula sa puntong nagbanggaan ang kamao at espada. Kasabay nito, nagsimulang umikot ang pulang aura ni Judge Ling, at iwinasiwas niya ang kanyang espada para atakihin ang halimaw. Mula sa panig ng halimaw, iniunat niya ang kanyang kamao upang suntukin si Judge Leng,
ngunit mabilis na iniwas ni Judge Leng ang kanyang espada at tinaga ang balikat ng halimaw. Damaloy ang dugo mula sa kanyang balikat at tumilamsik sa hangin. Ang kamay na yun ay siyang ginamit ng halimaw upang suntukin siya. Bumagsak ang kamao ng halimaw sa lupa dahil inihanda niya ito para atakihin si Judge Leng, ngunit bago siya makasugod, nauna na siyang nataga ni Judge Leng sa balikat. Pagkatapos nito, tumayo muli ang halimaw at iniunat ang kamao patungo kay Judge Leng upang suntukin siya. Sa tugon, nakatayo si Judge Leng at mabilis na iniwas ang kanyang espada, at muling tumama ang kamao ng halimaw sa espada. Gayunpaman, patuloy silang nagpapalitan ng mga pag-atake at iniiwasan ang mga ito. Inihanda ni Judge Leng ang kanyang espada upang atakihin ang halimaw, ngunit ang halimaw naman ay iniunat ang kanyang kamao upang iwasan ang pag-atake. Sa malayo, si Ji Sakura ay nakamasid, nakahalukip-kip, at may ngiting sinabi, tulad ng inaasahan, si Judge Leng ay talagang karapat-dapat sa kanyang reputasyon, na nakikipaglaban ng patas laban sa nilalang na may nakal-alasong dugo. Nagiging malinaw kung bakit siya mataas ang tingin ng iba. Habang patuloy siyang nakatingin sa laban nina Judge Leng at ng halimaw, naisip niyang kahit gaano pa kalakas ang isang tao, may mga hangganan din ito, lalo na sa laban ng tao laban sa tao. Ngumiti si Ji Sakura at sinabi, makikita ko ang dakilang kapangyarihan ng 10,000 lason na aksyon gamit ang aking sariling mga mata. Sa gitna nito, may isang lumapit mula sa likuran at nagsabi, hindi ka, magkakaroon ka ng pagkakataon. Nagalit si Ji Sakura at mabilis na tumingin sa likod. Ang mga sundalo sa likuran niya ay nagsimulang bumunot ng kanilang mga espada, ngunit bago pa man nila mailabas ang kanilang mga armas, inatake sila ng isang hindi nakikitang magic na umiikot sa paligid nila. Hindi maintindihan ng mga sundalo kung ano ang nangyayari. Hindi nila nakikita ang umaatake o kung saan nanggagaling ang magic. Gayunpaman, isang hindi nakikitang pulang kamay ng magic ang pumalo sa kanilang mga dibdib. Habang pinalo sila ng mga kamay, nagsimulang manghina ang mga sundalo at bumagsak habang umaapoy na aura ang umiikot sa kanilang mga dibdib. Nakita ito ni Ji Sakura at nagalit. Naisip niya na ito ay isang palad seal, at agad niyang tinignan ang direksyon ng lalaki na nasa malayo, at tinanong kung siya ba ang may kagagawan nito. Sa likuran ni Ji Sakura, isang pagsabog ang naganap kung saan naglalaban si Judge Leng at ang halimaw. Ginamit ng lalaki ang kanyang magic kay Ji Sakura, at tinanong ng sundalo kung siya ba ang nagdala ng demonyong iyon doon. Tumugon si Ji Sakura na may ngiti at nagsabing ang tahimik at mapanirang apoy ay nagmula sa pamilya Tang. Gayunpaman, ang lalaki na gumagamit ng magic sa mga sundalo ay lumitaw mula sa usok, at ito ay walang iba kundi ang hari ng lason. Lumabas si Poison King mula sa usok, tinanggal ang maskara sa kanyang mukha at galit na tumingin kay Ji Sakura, na nagsabing kilala niya ang tahimik at mapanirang furry palm. Tumugon si Ji Sakura na galit, tinanong kung paano hindi malalaman ng isang disipulo ng faction ng 10,000 lason ang martial arts ng pamilya Tang. Ang mga mata ni Ji Sakura ay namumula sa galit habang ang hari ng lason ay galit din na tumugon na dapat ay alam din niya ang kapangyarihan nito. Gayunpaman, iniatras ni Ji Sakura ang kanyang kamay sa likod ng kanyang balikat upang bunutin ang espada at may masamang ngiti na nakatingin sa hari ng lason. Sinabi niya, tingnan natin ang kapangyarihan ng pamilya Tang. Kasabay nito, ang kanyang mga sundalo ay bumunot ng kanilang mga espada at pinalibutan ang hari ng lason. Si Ji Sakura ay tiwala sa kanyang tagumpay. Habang papatapos na si Ji Sakura sa kanyang sinasabi, mabilis na dumaan mula sa likuran ang halimaw, lumampas sa hari ng lason at tumayo sa tabi niya. Sa galit na nakatingin kay Ji Sakura, sinabi ng hari ng lason na sa oras na nagdala siya ng halimaw, tapos na ang buhay ng kanyang mga tauhan. Pagkatapos nito, ginamit ng hari ng lason ang kanyang mahika, inaktibo ang kanyang frozen jewel strikes, at pinakawalan ng maliwanag na enerhiya mula sa kanyang kanang kamay. Ang mga ugat sa kanyang kamay ay nagsimulang bumukol. Si Ji Sakura ay nakatayo doon, hawak ang kanyang espada, at nagulat, galit na tumingin sa kamay ng hari ng lason. Gayunpaman si Ji Sakura ay gumalaw ang kanyang mga paa, at umakyat ang alikabok at usok mula sa lupa. Habang nakatayo siya, iniisip niya ang Poison King na nasa loob ng pamilya Tang, iilan lamang ang maaaring matuto tungkol sa Frozen Jewel Strike. Narinig niya na tanging ang pinuno ng pamilya at ang itinalagang tagapagmana ang maaaring matuto nito.
Pagkatapos nito, may sorpresa sa mukha ni Ji-sucker habang nakatingin siya sa hari ng lason at sinabi, hindi ito maaaring mangyari. Habang ang hari ng lason ay may liwanag sa kanyang mga mata, itinaas niya ang kanyang kamay, at mula rito, naglabas ng maliwanag na enerhiya at liwanag. Galit na tumingin ang hari ng lason kay Ji-sucker at nagsabi, sinabi ko na, tapos na ang buhay mo. Gayunpaman, galit na tumingin si Ji-sucker at iniisip, hindi, kung haharapin ko ngayon ang hari ng lason, maaaring malakas siya, ngunit wala akong pagpipilian. Kaya tumakbo si Ji-sucker, iniisip na ang kaligtasan ng buhay niya ang kanyang pangunahing prioridad. Habang tumatakbo si Ji-sucker, ang hari ng lason ay nagulat at tumingin sa kanya. Isang bughaw na aura ang lumabas mula sa mga kamay ng hari ng lason. Lumapit ang mga sundalo, gayunpaman si Ji-sucker, hawak ang kanilang mga espada, patungo sa hari ng lason, ngunit nanatiling nakatayo ang hari ng lason habang tumatakbo palayo si Ji-sucker. Nakita ni Ji-sucker ang kanyang refleksyon sa mga mata ng hari ng lason. Pagkatapos nito, hawak ang kanyang espada sa magkabilang kamay, tumalon si Ji-sucker at tumakbo sa ere. Habang tumatakas siya, ang kanyang sombrero ay nalaglag mula sa kanyang ulo. Ang hari ng lason ay nakatayo pa rin, at gamit ang kanyang frozen swell strike, iniunat niya ang kanyang kamay at pinakawalan ang mga alon ng mahika patungo sa mga sundalo ni Ji-sucker. Ang mga sundalo ay nataman sa ere, nagyelo at bumagsak sa lupa, patay bago pa man makarating sa hari ng lason. Nakatayo pa rin ang hari ng lason, gamit ang kanyang mahika, at tumingin sa malayo gamit ang kanyang nag-aapoy na pulang mata, sinasabi, iiwan niya ang kanyang mga tauhan upang iligtas ang kanyang sarili. Siya ay isang kasuklam-suklam na tao. Pagkatapos nito, iniunat ng hari ng lason ang kanyang kamay, at pinalawak ang kanyang frozen soul magic sa paligid niya, sabay sabing, may isa pang dahilan kung bakit siya dapat mamatay ngayon. Gamit ang kanyang frozen magic, lumikha ang hari ng lason ng isang invisible magic butterfly sign at ipinadala ito patungo kay Ji-sucker. Habang lumilipad si Ji-sucker sa ere, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Nang tumingin siya, ang invisible sign ay tumama sa kanyang leeg, at biglang damaloy ang dugo mula rito. Tumigil siya sa ere at sumigaw sa sakit. Bumagsak siya sa lupa, umiiyak sa hapdi, habang ang kanyang katawan ay nagsimulang maging itim at lumitaw ang mga puting bitak sa kanyang mukha. Ang kanyang bibig ay bumukas, at siya ay sumigaw sa matinding sakit, habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang leeg. Ang lugar kung saan siya bumagsak ay naglabas ng alikabok at usok. Nakayakap si Ji-sucker sa kanyang leeg, hawak ang sugat kung saan lumalabas ang dugo. Inilipat niya ang kanyang leeg pabalik, at dumura ng dugo mula sa kanyang bibig. Samantala, lumapit ang hari ng lason at humakbang papalapit kay Ji-sucker, na nakahiga sa lupa at umiiyak sa sakit. Tinanong ni Ji-sucker, ano ang ginawa mo sa akin? Tumugon ang hari ng lason na tahimik, habang hawak ni Ji-sucker ang kanyang leeg at ang dugo ay umaagos mula rito. Nakatayo ang hari ng lason sa harapan niya at tumingin, sinasabing, hindi nila ito tinatawag na butterfly of life and death nang walang dahilan. Pagkatapos nito, lumikha siya ng mahika sa kanyang kamay, galit na nakatingin kay Ji-sucker, at nagsabi, ito ang kabayaran na dapat niyang pagbayaran. Samantala, may sumabog sa lugar ng labanan, at patuloy ang labanan sa pagitan ng halimaw at ni Judge Leng. Pareho silang gumagamit ng kanilang mahika at nagsasagupaan. Isang malakas na ihip ng hangin ang umiikot sa paligid nila, na nagpapalipad ng kanilang mga damit at buhok. Iwinasiwas ni Judge Leng ang kanyang espada patungo sa halimaw. Habang iwinasiwas ni Judge Leng ang kanyang espada, sumabog ang pulang liwanag na mahika sa anyo ng mga bala. Pagkatapos niyang iwasan ang espada, umatras si Judge Leng at umiikot, nag-iiwan ng mga gasgas sa likod habang gumagalaw siya. Pagkatapos nito, na may galit at pulang mata, sinabi ni Judge Leng sa halimaw, titigil ka na. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Ngunit, muli niyang iwinasiwas ang kanyang espada at tumakbo patungo sa halimaw. Nang mapalapit siya, inatake niya ito ng kanyang espada, ngunit ang halimaw ay iniwas ang kanyang kamao at tumama ang espada sa kamao ng halimaw. Itinulak ng halimaw ang espada gamit ang kamao nito, pagkatapos ay umatake ito ng kamao kay Judge Leng, na mabilis namang umatras. Pagkatapos nito, hinigpitan ng halimaw ang kanyang kamao, sumigaw ng galit,
at tumakbo patungo kay Judge Leng upang umatake. Sa gilid ni Judge Leng, iniunat niya ang kanyang espada at tumakbo din patungo sa halimaw. Pareho silang tumalon sa ere, nagsagupaan, at isang pagsabog ng apoy ang lumitaw sa kanilang likuran. Samantala, dumating ang hari ng lason at ang kanyang grupo at tumingin kay Judge Leng. Sinabi niya sa kanyang kasamang si Wu ng mga kambal na bituin na dapat silang sumali sa labanan, ngunit sumagot si Judge Leng na walang kinakailangang tulong. Siya mismo ang haharap sa halimaw. Galit na galit si Judge Leng, kumikislap sa pulang liwanag, at muling iwinasiwas ang kanyang espada sa halimaw. Iniwasan ng halimaw ang kanyang atake gamit ang kamao, habang nananatiling malayo ang hari ng lason. Ngunit hindi pinansin ni Judge Leng ang hari ng lason at nagpatuloy sa pakikipaglaban gamit ang kanyang spinning magic sword wave. Iniunat ni Judge Leng ang kanyang espada patungo sa halimaw at ipinadala ang kanyang spinning magic wave sa direksyon nito. Ang spinning magic waves ay mabilis na tumakbo patungo sa halimaw, ngunit ang halimaw ay nag-dodge at iniwasan ang atake. Si Judge Leng, sa galit, inaktiba ang kanyang mahika at lumapit sa halimaw. Isang itim at puting aura ang lumabas mula sa katawan niya at kumalat sa paligid. Pagkatapos nito, hinigpitan ni Judge Leng ang kanyang kaliwang kamay at iniunat ang kanyang espada sa kanang kamay patungo sa halimaw. Lumipad siya sa ere, ang espada ay nakausli sa harap niya, at ang halimaw naman ay naghahanda, gamit ang kanyang sariling mahika. Nang si Judge Leng ay malapit na sa halimaw, mabilis niyang iwinasiwas ang kanyang espada patungo sa leeg ng halimaw, ngunit iniunat ng halimaw ang kanyang kanang kamay upang umatake. Nagkaroon ng isang pagsabog ng alikabok sa lupa kung saan sila naglalaban, at napapalibutan ng mahikang alon ni Judge Leng ang pagsabog ng alikabok. Pagkatapos nito, lumipad ang halimaw mula sa usok at bumagsak sa puno. Nang bumangga siya sa puno, ito'y nabasag at bumagsak sa likod. Nakita ito ng hari ng lason at tumalon patungo sa lugar ng alikabok, kung saan patuloy pa rin ang labanan. Habang bumagsak ang usok, nagulat ang mga sundalo ng hari ng lason habang tinitingnan nila ang kanilang pinuno. Nang matapos ang usok, si Judge Leng ay halos walang malay at nasa panganib. Ang hari ng lason ay umupo sa tabi niya at iniunat ang kanyang kamay. Tinanong siya kung ayos lang siya at hiniling na bumalik siya sa kanyang diwa. Ang kulay ni Judge Leng ay nagsimulang maging itim, at iniunat ng hari ng lason ang kanyang kamay sa dibdib ni Judge Leng. Iniisip na napakaraming sugat na ang tinamo niya at ang lason ay masyadong malala. Kung hindi sila kumilos agad, maaaring mamatay siya. Pagkatapos nito, kinuha ng hari ng lason ang detoxification tablet mula sa kanyang kasuutan, iniisip na ang detoxification ay dapat unahin. Hawak ang tablet, tumingin siya sa mga sundalo at inutusan silang bantayan ang marshal. Lumipad ang mga sundalo palayo, sumagot ng, "Oo, Panginoon." Pagkatapos ay hinawakan ng hari ng lason ang baba ni Judge Leng, binuksan ang kanyang bibig, at inilagay ang detoxification tablet dito. Matapos ibigay ang gamot, inilagay ng hari ng lason ang kanyang kamay sa dibdib ni Judge Leng at ginamit ang kanyang healing magic. Ang lason na nagmula kay Judge Leng ay nagsimulang lumabas mula sa kanyang katawan, at habang ginagamit niya ang magic para sa lason, tinanggal niya ang kasuutan ni Judge Leng. Iniisip ng hari ng lason na hindi nakakalat pa ang lason habang patuloy siyang ginagamot. Gayunpaman, ang mga sundalo ay nakaabang sa paligid nila upang siguruhin ang kanilang kaligtasan. Pagkatapos nito, dumapo ang liwanag ng araw, at unti-unting bumalik sa kanyang malay si Judge Leng. Makalipas ang ilang oras, dumilat siya at sinubukang magsalita, ngunit hindi niya magawa. Umupo ang hari ng lason sa tabi ni Judge Leng, tumingin sa kanya at ngumiti, tinanong kung bumabalik na ang kanyang diwa. Huminga ng malalim si Judge Leng at tinanong ang tungkol sa mga nilalang. Tumango ang hari ng lason, inilagay ang kanyang kamay sa dibdib ni Judge Leng at ngumiti, sabay tanong sa ibig niyang sabihin, na ang mga nilalang ng dugong lason. Pagkatapos ay tumingin siya sa halimaw na nakatusok sa puno at sinabi, "Huwag kang mag-alala, inasikaso ko na ito ng maayos." Pagkatapos ay tinanong niya si Judge Leng kung paano niya nagawang mag-muster ng lakas mula sa katawan niyang halos bumagsak na. Tumingin siya kay Judge Leng at tumawa, sabay dagdag, "Sobrang galit ka siguro sa akin, hindi mo napansin na tapos na ang laban." Tumayo si Judge Leng, nakabalot ng benda ang kanyang katawan, at ngumiti sa hari ng lason.
Iniisip na, nakakagaan ang loob, sagot niya. At hinawakan niya ang kanyang dibdib. Tinanong naman ng hari ng lason kung hindi pa ba siya masyadong nagsusumiksik sa sarili at kung kailangan niyang magpahinga ng kaunti pa. Tumango si Judge Leng at sumagot ng oo. Samantala, isang maliwanag na liwanag ang lumitaw mula sa kalangitan, at ang mga sinag ay bumagsak sa lugar kung saan sila naroroon. Ang Phoenix Spike Inn, ang lugar na yon ay nasa hangganan sa pagitan ng Hunan at Chechen.